Nagkasa naman ang joint briefing ang Department of Transportation at Department of Social Welfare and Development ngayong araw para talakayin ang fuel subsidy at cash assistance para sa mga PUV driver at operator sa bansa. At nasa PITX si Julian Bunag live. Julian, ano ang update dyan? Zay, isa nga sa mga nilinaw ng dalawang ahensya kanina na ang fuel subsidy program ng DOTR ay bukod pa sa kasalukuyang ipinamamahagi na cash relief assistance ng DSWD. Kasado na rin ngayong araw, Zay, ang pamamahagi ng Department of Transportation ng kanilang fuel subsidy para sa mga PUV driver at operator. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, mas pinalawig na ng ahensya ang mga pamamaraan para makuha ng mga kababayan natin ang subsidiya na nakalaan para sa kanila. Bukod sa fuel subsidy cards, maaari na nila itong kunin sa pamamagitan ng bank transfer, e-wallet transactions at cash or check payout. Sa inilabas na impormasyon ng DOTR, nasa 2.5 billion pesos ang nakalaang subsidiya ng ahensya na inaasahang makapaghahatid ng tulong sa higit 200,000 mga driver, habang nasa higit 1 milyong mga PUV operators naman ang makikinabang sa programa ng ahensya. 10,000 piso ang nakalaan na subsidiya para sa mga PUV, P2P at UV Express operators, habang nasa 9,000 piso naman ang matatanggap ng mga minibus operators at 5,000 piso naman para sa mga driver ng mga ito. Kabilang din sa mabibigyan ng subsidiya ang taxi operators at drivers. Samantala, ayon kay DOTR Secretary Banoy, para sa mga diskwentong umaarangkada na ngayon tulad ng toll sa expressway, kinakailangan ng kanilang mga RFID para makuha ang diskwento. Ito pong ginawa ng ating toll operators is effective for 2 months, starting yesterday, March 23, but that will be subject to further review later on if there's a need to extend it. Again, ulitin ko po, kailangan ng RFID dito sapagkat the process of the discount will be through rebates po, no? Weekly. So ibabalik nila po yung sa inyong RFID account yung supposed to be discount na nagamit po ninyo. Sa bahagi naman ng Department of Social Welfare and Development, nilinaw ng ahensya na ang listahan na kanilang ginagamit ay hindi sa kanila mismo nang galing, kundi sa LTFRB na nagmula naman sa Transportation Network Companies o TNC. Yung mga drivers na medyo na-frustrate dahil wala sila sa listahan pero nagpunta sila sa payout centers. Una po, ulitin ko, hindi ho DSWD ang gumawa ng listahan. Pangalawa, hinango lang ho namin yan sa mga kumpanyang may hawak rin ho sa inyo. Kaya kung meron kayong dapat puntahan ngayon, or so to speak, meron kayong dapat singilin ngayon, singilin natin mismo yung mga TNC nyo o yung mga kumpanya nyo na may hawak sa inyo. Zay, pinabulaanan pa ni DSWD Secretary Gatchalian ang mga aligasyong wala ng pondo ang ahensya para sa mga programang ito, dahil ayon pa nga sa kanya, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa ang nagbaba ng direktiba na maglaan ang mga ahensya ng pondo para sa mga programang iyan. Zay? Julia, nabanggit mo na nagsimula na nga itong pamamahagi ng subsidiya o yung rollout ng ating fuel subsidy and cash assistance sa ating mga transport drivers. Tama ba na sa Metro Manila pa lamang itong rollout? Paano naman kaya yung ating mga transport drivers sa labas ng Metro Manila, yung mga nasa probinsya? Tama ka dyan, Zay, no? Metro Manila pa lang sa kasalukuyan ang pinamamahagian ng mga ahensya ng kanilang tulong pinansyal. Pero ayon pa rin kay DSWD Secretary Gatchalian kanina, no, pagkatapos ng Holy Week o sa susunod na linggo, magsisimula naman ang kanilang pamamahagi para doon sa mga tsuper na nasa labas ng Metro Manila, partikular na nga yung mga tricycle driver. Mula dito sa PITX, balik muna sa inyo, Zay. Maraming salamat, Julian Bunag.